Kayong mga magnanakaw, ibalik ninyo ang pera ng taong bayan. Oh, shit! Martin Romualdez, hinatulan na ng taong bayan, guilty ang sigaw ng Pilipinas. Ano po hato nyo kay Speaker Martin Romualdez sa flood control, Ghost Projects? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po? Nadagdag pa po kayo. Kasi magnanakaw siya. Patay! Salamat po. Guilty yan. Guilty po. Marami kinurakot yan eh. Guilty po. Baka... Guilty. Nako po! Salamat po, Nay. Salamat po, boss. Guilty. Salamat. Guilty. Wala ko. May mga ebidensya naman eh, kitang-kita eh. Kitang-kita. Ano pa man eh, uso na yung nakawansa nila, ano pa man. Oh, shit! Pagnanakaw sa gobyerno, planado na pala mula pa noong 2022. Nabuko. Kaya ngayon, kanya-kanya silang kwento para pagtakpan ang kanilang baho. Parang nasa liban eh. Ay! Nasa liban. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Investigasyon sa korupsyon, hindi seryoso dahil mga tunay na kawatan pinagtatakpan. Oh, shit! Nakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Yan. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Yan. Aliban sa flood control project, Farm to Market Road at DOH, nabulgar na rin. Pati ang PhilHealth pala, ninanakawan din ng mga kawatan. Pag-uusapan po natin yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At eto na nga't magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At nandito tayo para banatan ang mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan. At syempre mga kababayan, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga ina-upload na video. Mga kababayan, talaga namang walang hiya na talaga yung mga kawatan na nasa gobyerno. Kung yung mga, ano ba tawag doon, traditional na magnanakaw, yung mga sila, yung mga ordinaryong magnanakaw, mga tunay talaga magnanakaw na tinatawag natin, ay sila, pag nagnanakaw sila, nakatakip ang kanilang mga mukha. At umaatake sila pag walang tao sa bahay, pagka walang nakatingin, at pagkagabi, pag walang makakakita sa kanila. Pero itong mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan, magnanakaw sa pera ng mga Pilipino, wala nang hiya-hiya mga kababayan. Garapala na. Oo, garapala na. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras. Aba, nakaw kung nakaw, Markuleta, biray na. Ano mong iisipin? Nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan. Yung iba eh. Mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, Kaya iba nga. nagsipasok pa sa seminaryo eh. Ayan. Opo. Meron pa ko ba? Oo. Talaga, oo. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, Ay, wala akong... Mamaya sasabihin ko sa'yo. Oh, sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasa liban eh. Ay, nasa liban. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? May konti Yung man lang pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh. Gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip mo, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong
Pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. So, totoo naman mga kababayan, ang magnanakaw ngayon, wala nang takip-takip ng muka. Pinagyayabang pa nga nila, marami silang pere. Marami silang mga eroplano, marami silang mga helicopter, marami silang mga negosyo. Ganun po, yung mga magnanakaw ngayon. Pinapangalandakan pa nila yung pera na galing sa kanilang pinagnakawan. Sino yung pumasok sa seminaryo? Walang iba, kundi si Saldico. Opo, mga kababayan, si Saldico, kinukwento niya dati na siya daw po ay pumasok bilang isang seminarista. Sa seminaryo po pero yung ginagawa niya pang demonyo. 'Di ba? Huwag po tayo magpapaniwalang masyado doon sa mga nagsasabi na daw maka-Diyos daw ho sila. Oo, kasi kadalasan yung mga nagjo-Diyos, yung mga nagsasabing maka-Diyos na yan, ginagawa nilang patawag dito, ginagawa nilang imahe, nagtatago sila sa imahe ng pagiging maka-Diyos nila para hindi sila paghinalaan na hindi sila mga masasamang nilalang. Diba? So, sa pagiging maka-Diyos, pag pinangalandakan mo yan, para ka naman tangan yan. Oo. Diba? Dahil Diyos ang magsasabi kung ikaw ay makasalanan o hindi. Oo. Maka-Diyos pero nagnanakaw, meron ba nun? Tapos tatawagin nyo yung mga sarili nyo, mga honorable. What the heck? What the heck? Mahihiya si Satanas sa inyo yan Tapos ngayon, halatang-halata po sila mga kababayan na nagtatakipan. Iniimbestigahan daw, pero yung mga salarin nasa laya. Ayaw ipakancel yung passport dahil hindi daw pwede basta-basta i-cancela. Pero, noong si Tebes, si Congressman Tebes, ang kanilang binira ng binira, ura-urada yung passport kansilado. Diba? Di hamak na itong ginagawa ng mga punyemas na ito, mas mabigat pa sa kaso na ginawa di umano ni Tebes na hindi pa napapatunayan. Pero bakit pinoprotektahan ng kanilang mga kaalyado, mga kanyang kasamahan na mga kasabwat sa pagnanakaw? Siyempre, magkakabukuhan. Diba? Ganun lang naman yun, mga kababayan. Para naman tayong bago ng bago. Tuloy! Bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una. Tama! 17 ang binanggit ni Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin nyo 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson na-disclose. Ayun po, Sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Correct. Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-unang ipatawag. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Yes. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen Nanghirap Puro ganun Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ro? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun Trailer. Puro trailer lang Puro pabibo lang, di ba? Kaya, mga kababayan, kaya, nararapat lang na sabihin natin sa kanila na Mamatay na kayo mga magnanakaw. So, yan dapat ang sinasabi natin sa kanila. At yan ang problema, mga kababayan. Yung mga pinangalanan, pinagtatakpan nila. Ngayon, kung mapapansin nyo, parang yung mga pinangalanan na ito, absuelto. At gumagawa sila ngayon ng bagong kwento. Imbis na imbestigahan yung mga pinangalanang sangkot, inililis nila ang kanilang kwento at ibinabaling sa mga kalaban nila, mga politiko. Ibinabaling sa mga politiko, sa kalaban nila sa politika, yung atensyon ng tao. Kaya, kung magpapatuloy yung ganito, tama yung sinabi ni BP Sara talaga, God bless the Philippines. Pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin Yan. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na Yan. Nakita na rin natin, nakita na ng sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang mastermind at ang pasimulo ng pangangawat sa Pilipinas. Diba? Alam na tapos tinigil nila. Kasi nga, mapupunta na
sa tarangkahan nila, sa bakuran nila, yung investigasyon. Kaya yan, pinatalsik si Senator Marcoleta, pinalitan ng Senate President. Ngayon, anyari, wala na, halatang halata, di ba? Nakita ko na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Yan. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Yan. So sila ang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Ayan, mga kababayan. At hindi po talaga sila seryoso, 'di ba? Kung seryoso talaga sila, ika-cancel nila yung mga passport, magkakaroon ng haharangin sa airport yung mga lalabas na pinangalanan. Wala eh. Wala naman silang kumbaga hindi po sila dampot or nakalimutan ko yung term. Basta hindi po sila pwede harangin sa airport, ha? Watch list lang pero hindi sila pwede harangin, no? So, now, mga kababayan, sa puntong ito, hindi matatapos po yung paghihirap ng Pilipinas kapag nagpatuloy yung ganitong sistema. Kung yung malalaking isda, patuloy nakakaligtas at hindi napapanagot sa kanilang mga kasalanan at ang nananagot at sumasalo ng kanilang mga kagagawan ang yung kanilang mga alalay, aba, God bless Pilipinas talaga. Ando na malapit na tayo sa finish line pero biglang hinarang. Diba? Nagtatag ng ICI na yung investigasyon, sikreto naman. Pero, wala silang magagawa dahil gising na ang taong bayan. Hindi na naniniwala sa kanilang mga palabas. Pero, kahit hindi na naniniwala, pilit pa rin nila na ginagawa ng paraan yung mga sarili nila ay mailigtas. Pero, eto lingid sa kaalaman nila, ang mga Pilipino ay tunay ng nababanas. Okay? Banas na ang mga Pilipino sa kanilang pagnanakaw ng walang humpay sa pera ng taong bayan. So, ito po, mga kababayan ng patunay. Panoorin natin ang damdamin ng mga Pilipino sa pagkakasangkot ng mga magnanakaw na ito. At dito, pinunto mismo, Martin Romualdez, sa issue ng korupsyon. Sa may-ari ng video na ito, nagpapaalam po ako sa iyo. Ano ba pangalan? Local muna, FB page. Pera muna ako ng video mo. Pag-uusapan lang namin dito. Okay, let's go! Ayan na. Another day. Another Cali survey. Sino ba to? Parang ngayon ko lang nakita tong vlogger na to paki-comment dyan sa baba kung sino po siya. Pakisabi, ginamit natin yung video niya. Nagpaalam ako tuloy. Dito tayo ngayon sa Caloocan City. Caloocan. Ng Cali survey. Ang tanong, ano ang hatol mo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control? Caloocan, mag-ingay! Sabahan niyo ako. Mag-ingay, Caloocan Ano po hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control, ghost projects? Guilty or not guilty po? Guilty. Bakit po? Pinadagdag pa po kayo? Kasi magnanakaw siya. Patay! Salamat po. Speaker Martin Romualdez sa flood control, guilty or not guilty? Sila may iwas. Tapos ngayon, sakot pala sila. Ba't naman, di ba? Ano po? Guilty po or not guilty? Neutral, guilty yan, mga yun. Salamat po, bossing. Sa flood control ghost project, guilty or not guilty? Guilty yan. Guilty po. Marami kinurakot yan Salamat po, sir. Ex-speaker Martin Romualdez sa flood control, guilty or not guilty? Guilty po. Baka may Kurakot Salamat po. Speaker Martin Romualdez sa flood control, ghost project, guilty or not guilty? Guilty. Nako po! Salamat po, Nay. Salamat sa boss nyo. Ito nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control, ghost project, guilty or not guilty? Kulong? Guilty or not guilty? Guilty po. Guilty. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Martin Romualdez sa flood control, ghost project, guilty or not guilty? Para sa akin siguro, guilty. Wala ko? May mga ebidensya naman kitang-kita Kitang-kita. Ano pa man uso na yung nakawan sa kanila. Ano pa man, di ba? Hindi naman nabago sa atin. Kayo po, sir. Guilty rin yung boss. Salamat po. Wala na silang maluloko sa mga mga may alam na sir, di ba? Nako! Salamat po. Martin Romualdez sa flood control, ghost project, guilty or not guilty po? Not guilty. Nak! Not guilty. Not guilty po. Bakit po? Hindi ko pa po masyado nakikita kung anong meron na talagang proof. Salamat po. Salamat po sa sagot. May not guilty Martin isa Romualdez sa flood control, ghost project, Si ate guilty or naman. not guilty? Guilty yan Guilty! ng magnanakaw, sana mapitay na. Dapat! Matapos na.
Yeah, tama. Oo. Salamat po. Dapat bitayin na magkaroon na ng sample para hindi na pamarisan. Fire in the hole! Salamat po sa boss nyo. Salamat po. Salamat. Ayan na. Ano po hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control project? Guilty or not guilty? Guilty or guilty? Bakit po? Kurakot sila eh. Ay, nako po. Nakikita natin yun sa Pilipinas. Kurakot pala ng kurakot. Oo. Salamat po. Kayo po. Ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control project? Guilty or not guilty? Guilty. Patay! Kurakot Salamat po sa boses nyo. Maraming salamat po nyo kay ex-speaker Martin Romualdez. Ayan na. Guilty or not guilty? Guilty. Patay! Guilty! Guilty. Guilty! Hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa ghost project na nangyayari. Guilty. Guilty! Patay tayo dyan! Kayo po, ano po ang hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control? Guilty. Guilty! Guilty. Hatol nyo. Guilty. Patay! Ano po, sir? Ano po ang hatol nyo, sir? Guilty po. Patay! Ano pong, may malaking pang insight? Sa about flood control. Kasi po marami pong naapektuhan. Hindi lang mahihirap, hindi lang mayayaman. Lahat po. Salamat, sir. Kayo po, madam, ano pong hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty po? Guilty. Patay! Dahil siya yung pasimuno ng flood control. O, tingnan mo. Kayo po, madam, ano Oh. pong hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty. Nako po. Madam, ano pong hatol nyo? Ano po, guilty po. Nako. Yes po. Kasi as kabataan lang po. Yun ha. O, tingnan natin ha. Yes O. po. As kabataan lang po, yung mga pera po na nakurakot nila, isipin nyo po, sa dami po ng pera na kurakot nila, ang dami po nilang projects na pwede Ayan. magawa Putang ina, sana mukhang- para sa pera na yun. Mukhang aktivista Ang dami to po ah. sana pwedeng paglaanan nun. Para po sa education, unang-una, education po. And syempre po, hindi lang po para sa education na basta ibigay lang. Kasi ngayon, pinoproklama nila na ilagay sa education. Pero ang tanong po is, lalagay po ba na maayos? Yan. And syempre po ngayon, sa nakikita po natin, or sa isa po sa problema is yung health po, yung kalusugan Yan, po. tama yun. So, Mamaya pag-usapan natin yan, health. Siguro po, yung pong pera na yun, dapat ilaan din po doon. Tapos isipin niyo po, Yan. sa dami po nang nangyayari, sa dami po nang nakaw nila sa atin, sa mga Pilipino, yung pong pera na yun na paghihirapan, sa dami na nga ng utang ng Pilipinas na yung kaapu-apuhan ko, na ako ngayon 22 years old, yung kaapu-apuhan ko, yung magiging apo ng apo ko may utang na. So, Yan. guilty po. Totoo po yung sabi ni Cara David, sana po na yun din po yung wish ko, kahit malaki po yung birthday ko, sana humatay na yung mga korak. Yan! Okay! Ano sigaw? Ay, talaglag tuloy ano na. Ayan ha. Mamatay Tuloy natin. Kayo po, madam, ano pong hatol nyo kay ex-speaker Martin Romualdez? Kung may higit pa sa guilty, sobrang guilty. Patay! Times and pa, sobrang. Double talaga. guilty. Kasi hindi naman talaga ma-approve, ma-allow yung budget kung hindi aprobado ni speaker. Yung Yan. ginagawa ni Saldi ko, di ba? Yan! Tama Salamat si po sa inyo, ate. mag-ingat po kayo. Salamat Tama po sa si boses ate, nyo. ha? Anong hatol kay ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Sa Nako. flood control ghost project. Dapat talagang managot. Ayan. Oo. Oo. Kung totoo po yun ha. Oo. Pero ano naman siguro sa karamihan kasi parang ano talaga siya. Ang sabi ng karamihan. Salamat po, Sino sir. pa nga Salamat. ba? Guilty or not guilty? Guilty siguro. Kayo po, madam. Oh, Guilty or sumagot not- ka, ma'am. Guilty. Saan ba to? Galookan. Salamat po sa flood control project. Guilty or not guilty? Guilty. Guilty, patay! Guilty po. Guilty! Ito yung puno na ng Puno. mga korapsaan. Yeah, puno ng mga kurap. Ano pong hatol nyo kay speaker Martin Romualdez sa ano flood nga? control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit Ay. po? Basta guilty. Ay, suplado! So, tayo, no? 39 ang guilty, Sige. 1 ang not guilty. So, Ah, dito tayo. sige. Survey lang, sir. Ano pong hatol nyo kay speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project, sir? Guilty or not guilty? Guilty. Ay, guilty agad ha? Po, kali survey lang Halata po. naman eh. So, ano po ang hatol nyo kay speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Di pa naman napapatunayang may sala, di ba? Kaya hatulan natin guilty yan. Sa bagay. May punto naman. Diba? Oh. Napatunayan, tsaka na Yan. hatulan ng guilty. Kayo po, Ayan. guilty or not guilty? Guilty, syempre. Ah. Guilty yan. Halata naman Salamat po. Salamat Romualdez. Guilty or not guilty? Ah. Flood control. Guilty yan, guilty. Guilty ano? Okay, sir. Siya. Lakas ng buhaya eh. Alakas Salamat mo. ghost project. Guilty or not guilty? Pwede pong grupo ang sagot. Kayo po. Guilty. Guilty. Puro guilty ha. Kayo po, madam. Guilty. Milk tea. Flood control ghost project. Guilty or not guilty?
Guilty yan, guilty. Oh, guilty. Eh, daming siyang kinurakot dyan eh. Ayan! Guilty. Guilty. Patay kayo, hanapin kayo ni Romualdez. Siya pong sinasabing... Sigurado ba na siya lang? Eh, napakadami nila. Correct. Kinakailangan. Kinakailangan hindi lang siya. Pati may sino mga pa? iba pa na hindi natin Sino wala pa? dyan. Oo. Kinakailangan. Lahat sila dapat. ay guilty Tama. yan. Oo. Kawawa yung mga taong nagdurusa dahil sa baha, dahil sa kanilang ginawa. Tama. Lumalangoy tayo sa baha, sila lumalangoy sa pera. Correct. Guilty sila. Oh, guilty. Guilty. Maraming salamat po sa inyo. At ang resulta ng ating Cali survey dito sa Caloocan, 97 ang guilty at 3 naman ang not guilty. Ayun! 97 ang guilty, 3 naman ang not guilty. O siya, lampaso Lampaso. So yun mga kababayan, yan po nakita natin, yan po ang damdamin ng sambayan ng Pilipino. Sa Caloocan. Sa Caloocan po daw ginawa ito ha. So gising na po ang mga Pilipino. Gising na po ang mga Pilipino at hindi na nila maluloko. So ibig sabihin, 97% ha? 97% ng mga Pilipino nagsasabing guilty si Martin Romualdez. Kaya dapat nilang marinig, mga kababayan, ang salita na hindi nyo na maloloko ang mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko eh. Di ba? Yun. Hindi nyo na maloloko ang mga Pilipino. Ba? So, yan po ang pananaw ng ating mga kababayan na hindi na nakakatiis, naghihinagpis dahil sa kalagayan ng ating bansa sa kamay ng mga buhaya. Gising na po ang mga Pilipino sa katotohanan. Hindi na nila malilinlang. Di ba? Yun ang problema sa inyo eh. Akala nyo malilinlang nyo pa mga Pilipino? 97% guilty si Romualdez. At akala nyo sa flood control project lang, farm to market road lang, akala nyo sa DOH lang, abay, nagkakamali kayo dyan. Abay, ito, pati palang PhilHealth, patuloy nilang ginagatasan, patuloy pala nilang ninanakawan. PhilHealth, mga kababayan, bakit kamo? Yan po ay makikita sa Philippine News Agency. Okay? So, PhilHealth approves 284 billion budget for 2025 hikes benefits case rates. Okay? So, i-forward natin. Forward po natin dito. Makikita po yan sa PNA website ha. Isa-isayin po natin yung mga punto para maintindihan natin kung paano tayo ginagago. PhilHealth approved. Yan nabasa natin. Dated December 17, 2024. At ito, paiksiin na lang po natin para malinaw. Ayan. Iksi. Yan mo. Iksiyan mo na. Yan. Okay? So, basahin po natin punto por punto, ha? Okay. Ito po. Ang sabi dito, basahin natin. The 284 billion budget for PhilHealth for 2025 is 10% increase from the previous year. Lumaki. Primarily allocated to benefit expenses, 271 billion to cover higher case rates and new packages. The budget will not receive government subsidy for 2025 because it has substantial reserve funds. And the 271 billion for benefits has been allocated to fund increased case rates for services like community-acquired pneumonia, hypertension, and hemodialysis. Budget allocation for 2025, a total budget of 284 billion, 10% increase from 2024 benefit expenses, 271 billion, 11% higher than the 2024 administrative and personal service of 12.5 billion, maintenance and other operating expenses, 200 million K uses of the benefit funds, increased case rates for services such as community-acquired pneumonia, hypertension, and animal bites, expanded PhilHealth Consulta, capitation rates per person increased from 1,700 to 2,100. Hemodialysis, coverage of 156 sessions at 6,350 per sessions. Other benefits, emergency care funds, outpatient mental health support, and severe acute malnutrition support are also included. Budget context, no government subsidy. The budget is based on PhilHealth's own reserve funds, which the government views as sufficient to cover the 284 billion operating budget for 2025. Okay. Ang tanong ko sa bawat Pilipino ngayon, nagkasakit ba kayo ngayong taon? Gumamit ba kayo ng PhilHealth ngayong taon?
your answer is same as mine. Ako, nagkasakit nga ako, hindi naman ako gumamit ng PhilHealth eh. Hindi naman tayo gumamit ng PhilHealth sa madaling salita. Sabi doon, magkano daw po yung budget sa PhilHealth ng 2025? That's 284 billion pesos. Pero, ang iba doon, mapupunta po sa mga Pilipino. Pero, ang mapupunta sa Pilipino ay 271 billion lang. 271. Kasi yung iba, mapupunta yan sa mga expenses like maintenance, sweldo ng mga empleyado, etc. etc. So, 271 billion pesos ang mapupunta dapat sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan po, meron pong populasyon ng Pilipinas na 117 million. So, i-divide po natin yung 271 billion sa 117 million na Pilipino. Okay, wait lang ha. 200 billion divided by 117 million Filipinos is equal to, wait, maraming zero to eh. Kapag billion, 9 zeros, di ba? Siyam na zero ang billion. Kapag million, 6 na zero. Divide natin. Teka. Okay, wait lang ha. Divide natin. Screenshot natin. Ito. Yun. Okay. So, dapat mga kababayan, yung Pilipino, bawat isang Pilipino, kung pagbabasihan po natin yung 271 billion pesos, ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng 2,316 pesos na allocation or benepisyo or makukuha sa PhilHealth bawat isang Pilipino. So, nabasa po natin kanina yun kulang pa nga sila kasi nakalagay po doon 2,100. 2,100 daw ang ina-allocate nila sa bawat Pilipino. Pero, kung i-divide mo ang 271 million, ang lalabas po dyan ay 2,316. Okay? So, meron pong kulang. Kulang pa nga sila kung tutuusin eh. Kasi, kinumpute natin, lumalabas 2,300. Okay? So, kulang sila ng 300. Kulang pa ng 300 Computein uli natin. Kung magkano naman. Yan. Sabi niya, 2,100 per Pilipino. Computed na yan sa 117 billion na Pilipino. Ito po. Ayan. Ayan may bilog. Nakalagay dyan. Nag-increase nga eh. So ngayon, nung kinumpute natin, mga kababayan, kulang po eh. Di ba? 2,300. Pero sabi nila, 2,100 lang. So, 35 billion ang nawawala. Kasi, yung 300 pesos na yon or 200 pesos, mga kababayan, sabihin na natin na 200 lang yung nawawala. Pucha, sa sobrang dami ng inallocatean nila ng budget ng PhilHealth, 117 Pilipino, 200 pesos times 117 million. Lalabas dyan mga kababayan, more than 30 million. So, 35 million po. Yung nawala na agad. Doon sa pag-allocate pa lang nila. No? Kasi kahit kayo ang mag-compute, mga kababayan. At base po yan dyan sa PNA. 2,100. Pero i-compute mo, 271 billion divided by 117 million na Pilipino. So, lalabas po dyan, 3,300. So, short sila ng 200 pesos. So, may nawawala na agad. No? So, dyan po sa computation na yan, tandaan po natin. Nabasa po natin kanina. At, yan po yung computation. Now, ito pong budget na to ay tinatawag nila na reserve funds. Tandaan po natin nabasa natin kanina. Iniin natin, reserve funds para sa PhilHealth. Hindi po ito subsidy. Hindi po yan subsidy. So, ito po, yan. 35 billion. Grabe, laki pera nun. Nabasa natin kanina. Yung 2025, zero subsidy. No? So, hindi binigay. Hindi ibig sabihin, hindi binigay sa PhilHealth mismo yung pera. Hindi hawak ng PhilHealth yung pera. So, pinagbasihan lang nila kung magkano ang nagagastos ng PhilHealth, tatapatan niya ng gobyerno sa pamamagitan ng reserve funds. Okay? Tinawag po nila itong reserve funds. So, bakit hindi sinubsidize? No? Bakit hindi sinubsidize? Kasi, mahihirapan silang nakawin ng pera kapag nasa PhilHealth. Naaalala nyo ba yung 89 billion na kinuha nila sa PhilHealth? Yung ninakaw nila sa PhilHealth na 89 billion. Naging malaking issue po yun. Di ba? So, ayaw nila mangyari ulit yon, kaya ginawa nila reserve funds sa PhilHealth lang. Kasi mahihirapan silang kunin sa PhilHealth kapag hindi nagastos ang budget. Halimbawa, nag-budget sila ng magkano yun? 284 billion. No? Tapos ngayon, yung 284 billion na yon, pag hindi naubos, mabobroadcast ngayon sa media. Malalaman ng taong bayan na, oy, may natira palang budget sa PhilHealth.
Now, mahihirapan din silang kunin ulit yon. Mahihirapan din silang nakawin. Kaya, itinatago nila sa pangalang reserve funds. Ngayon, alam nyo ba kung magkano nagastos ng PhilHealth? Alam nyo na ba kung magkano na nagastos ng PhilHealth? Hindi. Kasi nga, hindi nga subsidize eh. Paano natin malalaman? Hindi natin ma-check. Unless, ungkatin natin. Tsaka natin malalaman. Ito malala. Ito malala. Sa 117 million na Pilipino, ito di umano yung mga sabi-sabi. Sabi-sabi at kwentuhan ito ng mga doktor. Ang kinover lang daw ng PhilHealth ay 20 million na mga Pilipino. 20 million. So ang tanong, nasaan yung natitirang pera na 97 billion para sa 97 million? So 117 minus 20 million, so matitira 97 million. Nasaan ngayon yung pera para sa 97 million na Pilipino na yun ay nagkakahalaga ng 2,300 pesos. Ngayong taon na ito. Doktor po ang may sabi nito. At hindi muna natin papangalanan yung doktor kasi etong doktor po na ito ay taga Cebu. So, ang laki pa rin po ng nawawalang pera sa PhilHealth, mga kababayan. Kaya, yung ipinagyayabang ni Marcos na magbibigay daw sila ng 350 sa mga buntis, but that's already paid kung tutuusin, mga kababayan. That's already paid kung pagbabasihan natin itong mga pondo sa PhilHealth. Pero bantayan natin, baka maglabas pa sila ng budget or humingi pa sila ng budget para dyan sa mga buntis. At ito, biruin nyo yung mga doktor pala, mga kababayan, nagbabayad pa sila para maging accredited sila ng PhilHealth. No? Nagbabayad sila ng more or less 100,000 pesos per accreditation. Bakit? Kasi kapag yung clinic mo, kapag yung ospital hindi accredited ng PhilHealth, wala magpapagamot dyan na mahihirap. Wala magpapakonsulta dyan kasi magbabayad ang pasyente ng cash. Kasi hindi nga sila accredited ng PhilHealth. Kung wala pang bayad, syempre pupunta yung mga Pilipino doon sa mga klinika or hospital na PhilHealth accredited. Alam nyo ba kung ano ginagawa ng doktor para makasurvive sila? Ang sinasabi ng doktor, nagtatayo daw sila ng maliliit na tindahan sa ibang mga ospital, sa gilid ng mga ospital para makasurvive ang hospital at patuloy na umandar. Kaya hindi tayo nagtataka ngayon, mga kababayan kung bakit yung mga doktor sa Pilipinas nag-aalisan, pumupunta sa ibang bansa. Mga doktor, mga nurse, at yung iba pang mga health professionals. Dahil talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Na imbis na yung pera na ibinibigay sa kanila, mga allowance para sa gamot, para sa overtime ng mga doktor, mga nurses, napupunta po sa bulsa ng mga magnanakaw. Sino ba naman? Karamihan dyan, yung iba mga nag-o-overtime. Ako may pinsan ako ng mga nurse. Pinsan daw yung overtime nila hindi nababayaran. Nagtatrabaho sila ng overtime for the love of their work, of their job. Pero wala ang sweldo. Kaya yun, sa awa ng Diyos, yung mga pinsan kong nurse nasa ibang bansa na. So patuloy po tayong binubudol na Marcos administration pero hindi tayo natututo. Tulad halimbawa, mga kababayan, ang sabi niya noong nakaraan, ibabalik daw niya yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth. Diba? Ang tanong, naibalik na ba yung 60 billion? Hindi pa naibabalik, diba? Wala pang naibabalik. Dahil, at hindi na yun maibabalik, mga kababayan. Hindi na yun maibabalik. Dahil ito na nga ito ata yung pinapangako niya. From zero subsidy in 2025, PhilHealth to get 53.3 billion in 2026. And this time, mga kababayan, ay subsidized na ng gobyerno itong 53 billion para sa PhilHealth ng 2026. Okay? So, yung ipinangako niya na 60 billion, eto na ata yun. Kulang pa nga 53.3 billion pa lang yan Ang sabi niya, ibabalik daw niya yung 60 billion. Pero, wala siyang pinalik. Kasi, itong 53.3 billion na ito, mga kababayan, galing din ito sa 2026 GAB. Sa budget pa rin ng 2026 nang galing ang 53.3 billion na budget na yan for 2026. So, kung tutuusin, nakakatawa kasi wala po silang binalik doon sa 89 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Nakuha ninyo? Kasi itong 53.3 billion na ito, galing din ito sa GAB, sa budget ng 2026. So, ibig sabihin, yung kinuha nila
na 89 billion sa PhilHealth, patuloy pa rin nawawala yun. Hindi pa rin na ibabalik. So patuloy tayo pinagbubudol ni Marcos Jr. So yun, mga kababayan, mayroon pong nakalaan na 2,300 from PhilHealth sa lahat ng Pilipino. 117 million na mga Pilipino. So now, sa tingin ninyo, ilan na ang nagagastos ng mga Pilipino sa sakit na pinagagamitan ng PhilHealth? At ang nakita po natin dito, at may nagsabi po sa atin na ang kinover daw ay 20% lang. Wala pa nga 20% kasi 20 million Pilipinos lang eh. Ngayon, mga kababayan, nasaan yung pera para sa PhilHealth ng 97 million na mga Pilipino? Kaya mga kababayan, patuloy nating isigaw. Kayo mga magnanakaw, ibalik ninyo ang pera ng taong bayan. Again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.